Mr. President, para po sa inyo itong aking panawagan at siguro di man po ako inutusan pero voluntary kong ginagawa ito sa aking channel para humaiparating sa kinaukulan, lalo na po sa Office of the President, ang hinaing po at gusto ng taong bayan. Ang gusto po ng taong bayan, Mr. President, ay aksyonan mo at panagutin sa ating mga batas ang posibleng nilabag at nilalabag ng mga taong personal ang paninira sa iyo para lang pabagsakin ang inyong pamahalaan at sila'y makabalik sa kailang kapangyarihan. Organization o individual po yung naninira sa inyo. Naiisa lang po ang layunin. Paupuin ang kanilang gustong maging pangulo at ayaw sa iyo. Hindi sila makapaghintay ng eleksyon sa 2028. Pero ganun pa man, Mr. President, napapansin na po ng maraming sektor ng mga Marcos loyalists, Marcos supporters, pati yung mga nasa silent majority na naniniwala sa iyong mga programa na maganda sa foreign policy, tungkol sa ekonomiya, security at iba pa. Pero isa nga lang po ang kanilang hinaing. Masyado po kayong mabait at pinalalampas nyo ang mga sobrang batikos sa inyo at nakakasira sa taong bayan at pamahalaan. Alam ko, Mr. President, hindi naman kayo namin pinangunahan na pag sinira ka, pag pinabagsak ka ng mga taong gustong agawan ka sa kapangyarihan, taong bayan ang mahirapan, taong bayan ang masasaktan. Mag-back to zero tayo sa takbo ng seguridad, ekonomiya at marami pang iba. Dahil sa akin pong personal na analysis at opinion, ang layunin po ng mga taong gustong kayo ipalitan, pabagsakin, maghawak lang sila ng kapangyarihan. Wala namang naihahayag silang mga national agenda o programa para tugunan ang problema ng ating bayan. Wala po eh. Naintindihan namin, Mr. President, na sabi mo nga, manhid ka na. Manhid na kayo sa mga paninira. Ilang dekada na, pero iba po ngayon. Nung araw, ang mga paninira sa media lang, walang social media. Ngayon po, doble, triple ang paninira ng personal dahil iba na ngayon dahil merong social media. Pero meron po tayong mga batas tungkol dyan. Pinapalaala ko lang. Alam ko. Alam ng Malacanang, alam mo, Mr. President, ang mga batas. Pero itong aking sinasabi mula po sa aking mga followers, subscriber ng MA Pinoy TV, Mike Abby Opinions. Majority po sa kanila nababaitan sa inyo. Sobra inyong kabaitan. Medyo may pagka-personal po yan. Pero nakataya na po ang imahe ng bansa, imahe ng mga Pilipino at yung inyong gobyerno, ating gobyerno. Dahil po lumalala. Hindi lang fake news. May mga fake video na, fake audio na. Palala ng palala at ginagamit ng mga kalaban po ninyo o lumalaban sa inyo para kayo tanggalin sa pwesto. Ang ganitong sitwasyon na magiging threat na sa national security. Just imagine, Mr. President, kung nadinig mo yung fake video, audio na ginaya yung boses mo at nagdeklara ka ng inutusan ng military para labanan ng China at mayroon pa kang order na hulihin, kasuhan o kung ano man imbestigahan si Duterte, lahat naman fake news yun, pero kumalat po yan. Libo-libong mga tao ang nakakita at na baka naniwala sila. Delikado po yan, Mr. President. Hindi po ito pag-uutos, pinaparating po lang. Pero meron ho tayong mga batas na dapat pairalin. Naniniwala po ako at ang channel na ito at ang mga Pilipino dun sa inyong policy, rule of law. Imbestigahan, pag may ebidensya, probable cause, kasuhan, korte ang maglitis. Tama po yun. At dito po, sa mga paninira ng personal at batikos, may pagkasedisyon, may pagka-rebellion, may pagka-inciting to sedition. Sa akin pong personal opinion, ang galawan nila. May mga batas po tayo dapat ipairal. At yan ang rule of law, due process, korte ang maglilitis kung kinakailangan. At yung karapatang pantao ng lahat ay mangingibabaw. Tama po yun, yun ang kailangan. Dapat po maramdaman yun. Kasi nga, wala pang 2 taon, Mr. President, mula nang umupo ka ng June 30, ng 2022. Ngayon, April pa lang ng 2024. So, 4 na taong mahigit pa. Hindi sila makapaghintay.
at lalala, titindi pa ang paninira ng personal sa inyo. Na ngayon nga po ay halos dinadami na si First Lady. Binabaliwala na si First Lady. Parang wala nang respeto sa inyong pamilya yung mga taong gusto kayong pabagsakin sa kung anumang paraang sa tingin ko'y labag sa saligang batas at mga batas natin. Dahil eleksyon lang ang dahilan at paraan para magpalit ng Pangulo. At sa 2028 pa po yun. Dumadami na po, hindi lang po sa aking mga channel, ang nagko-comment, umaapila, nangihinayang sa sobrang kabaitan po ninyo, Mr. President. Kahit ito sa ibang mga social media account. Siguro pati doon sa inyong social media account kasi alam po namin, Mr. President, kayo ay mayroong sariling social media channel. Palagay ko, naglalabasan din po doon ang mga comment na nababaitan sa inyo. Personal po niyong ugali yan at paniniwala, pero dahil bilang Pangulo kayo ng bansa, meron na pong damdamin, meron na pong hinaing, meron na pong apila at observation ng mga mamamayang Pilipinong nagmamahal sa inyo at sumusuporta at nagmamalasakit sa ating bayan. Na ang tingin nila hindi pwede yung patuloy na pang-aabuso sa inyo dahil yung kabaitan nyo ang sinasamantala nila. Kung ano man po ang dapat gawin na naaayon sa batas, kayo na po ang bahala doon. Gusto lang pong maramdaman ng inyong mga followers at supporters at ng mga Pilipino nagmamalasakit ng totoo sa ating bansa na makontrol, mapanagutin ang mapang-abuso sa demokrasya. Ginagamit ng social media at iba pang pamamaraan sa mga panahong ito. Tama, meron tayong freedom of the press, kalayaan sa pamahayag, freedom of assembly, sa anumang mga grievances na gustong iparating. Okay lang naman po yun. Naintindihan natin yan. Pero pagka po may pagkasedisyon, inciting to sedition, at pang-aagaw ng kapangyarihan ng mga agenda ng kahit na sino, labag na po yan sa batas. Iyon ang gustong malaman ng taong bayan na dapat ay aksyonan. Hindi po sila makukuha sa mga interview lang. Hindi po sila makukuha sa mga warning lang. Kailangan po ay ipatupad ang batas. No one is above the law. Alam ko, Mr. President, alam mo yan. Naniniwala nga ako. The law applies to all. Otherwise, none at all. Ignorance of the law excuses no one. Yan po ang paniniwala ng channel na ito. Hindi po kami nag-uutos, hindi ko po kayo inuutusan, pinaparating lang ito. Kayo pa rin, Mr. President, ang may karapatan, kapangyarihan kung ano ang inyong plano at gagawin. Pinaparating ko po sa inyo ng channel na ito ang pagmamalasakit ng mga taong nagmamahal sa Pilipinas at sa inyo, Mr. President.